Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin out of this world. Nako, grabe, nasa ibang planeta na ata sila. Yan ha. Nako yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Samayaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako ito pag-usapan muna natin yung departamento no ni Secretary Larry Gadon, yung ano ba siya, poverty alleviation, yan mga kababayan, no? Pag-usapan po natin yan sapagkat ito pala ang nangyayari sa China, no? Kasi yung si President Xi Jinping, mga kababayan, ay nag-post or meron siyang statement patungkol po dito sa poverty alleviation. Ito po ang post mga kababayan, no? Ito ay ano natin, i-zoom in natin, yan, no? Presidente ng China. Sabi niya po mga kababayan, poverty alleviation funds are the lifesavers for the poor. Yan, ha? Para sa mahihirap talaga yan. At sabi niya pa, not a single cent should be ill spent, nor should it be abused or embezzled. Yan mga kababayan, ha? So, kumusta naman ang poverty alleviation po natin dito? Ha? Kumusta naman Secretary Gadon? Ha? Yung lifesaver ng mga mahihirap. Ha? Nasa lifesaver pala itong si Gadon. Ha? Ewan ko lang kung lifesaver ba itong si Gadon or kasi ito po yung naging tawag dito, naging statement niya about po sa kahirapan sa Pilipinas, no? Ito facts po ito ito, sabi niya po ito mga kababayan. Ayon po kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Gadon, haka-haka lang ang kahirapan sa Pilipinas. Nako po. Ano tong sinasabi ni Xi Jinping, no? Na yung pondo daw ng poverty alleviation ay lifesaver. Kumusta naman po ang pondo? Kumusta naman po ang pondo, Secretary Gadon, ng poverty alleviation? No? Lifesaver ba? O, alam nyo po, matagal na itong di ba? Si Gadon, secretary ng or advisor, presidential advisor for poverty alleviation, no? Wala pa tayong nabalitaan na ito ay tumutulong sa mahihirap. No? Ang nababalitaan lang natin sa social media ay malaki raw, no? Malaki raw ang sinasahod ni Gadon. Yan, ha? Wala tayong proof. Pero sabi po yun, sa social media, magkano kaya ang sweldo? Yun nga, no? Pakisagot naman po, Secretary Gadon, kung magkano po ang sweldo nyo. No? Kasi baka yung sinasabi ni President Xi Jinping na poverty alleviation funds, no, ay napupunta lang. Yan napupunta lang sa sweldo mo. Diba? Kasi sinisweldohan ka naman ng taong bayan. Nagbabayad ang taong bayan ng kanilang tax just to compensate Larry Gadon, mga kababayan. Di ba? Paano na yan kung ganyan, may pondo rin pala ito. Wala naman tayong nababalitaan kay Gadon, mga kababayan, na ginagamit niya yung pondo, no? Ano kaya yung mga project, mga development diyan sa poverty alleviation na yan, no? Departamento ni Gadon. Kaya nga po mga kababayan, nasabi ko kanina, no, na out of this world. Tapos ano yun sa baba? Yan, out of this world, grabe, nasa ibang planeta na ata sila. Kasi isipin mo mga kababayan na
Sabi po ni Gadon, haka-haka lang ang kahirapan sa Pilipinas. Uy, ba talagang nasa ibang planeta na yata ito ah. Pumunta ka naman sa Earth, especially dito po sa Pilipinas, Gadon, no? Baka nasa Mars ka na, you know? Or baka nasa, ewan ko kung ano bang planeta ang ngayon, nasaan ka, no? Mga kababayan. Well, anyway, yan, nasa ibang planeta na yata sila, wala tayong magagawa. So, magsikap na lang po tayo, no? Tayong lahat ay magsikap na lang kasi haka-haka lang ang kahirapan sa Pilipinas. Ayon po yan mismo dito sa Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Nako talaga, oh. So, yan mga kababayan, ito, pasadahan din po natin ang balitang ito. Mula po sa TV Patrol. Yan o, si President Bongbong Marcos Jr. masaya o. Ito pong balita mga kababayan mula po sa ABS-CBN. Sabi po dito, Marcos hinimok na magpatawag ng special session sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang maging desisyon? Sino kaya ang nagpatawag? Ito naman, basahin rin po natin baka nandito pong kasagutan. Nagbabala, binalaan po si President or yung Malacanang, syempre si PBBM, no? Nagbabala ang Makabayan Bloc sa pagpapaliban nila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaya hinimok nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag na ng special session sa Senado para rito. Yan mga kababayan Makabayan Bloc pala yung nagdidikta ngayon kay President Bongbong Marcos Jr. just to call special session para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ito po ang naging ng Malacanang. Sabi naman po ng Malacanang, ito po. Nanindigan ng Malacanang na hands-off si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. So yan mga kababayan, Malacanang nanindigang hands-off ang Pangulo sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Itong naiisip ko ngayon. Kasi may nagko-call na ng special session. Ang naisip ko lang, hanggang kailan? Okay? Hanggang kailan kaya magpipigil si President Bongbong Marcos Jr. just to call a special session? Kasi ngayon, ramdam ko ito, opinion ko lang pero ramdam ko. Ewan ko lang kung ramdam nyo. Na parang nagpipigil lang si President Bongbong Marcos Jr. dito sa issue ng impeachment complaint or dito po sa panawagan ng Makabayan Bloc na mag-special session na para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paanong nasabi ko po na nagpipigil? Kasi mga kababayan, mismong anak niya po, yung nanguna sa pagpirma doon po sa ipinasang impeachment complaint ng Kamara patungo po sa Senado, di ba? Magiging hindi ka supportive na anak ay ama, di ba? Kailangan suportahan mo yung anak mo, syempre. Ang tanong, hanggang kailan ka magpipigil? Huwag ka nang magpigil, halata naman na gustong-gusto nyo talagang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Diba? Huwag na po kayong magpigil. Okay? Kung inaakala nyong makukuha nyo pa ang simpatya ng mga ordinaryong Pilipino ay ewan ko lang. Pero para sa amin, sa akin, sa iba, na naniniwala kay Vice President Sara Duterte, mahirap nyo na pong makuha ang simpatya dyan sa pagpakeme-keme ninyo or pagpipigil ninyo. Diba? Kasi ramdam kasi na nagpipigil lang sila Well, anyway mga kaibigan natin, ito pakinggan at bigyan natin ng reaksyon ang video ito. Ito na po. Ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi na ako natutulog. Kaya pala kumakaw.
Kaya pala kumakaway kahit wala po. Oh, ito mga kabayan, baka out of this world na rin ito. Hindi, joke lang. Baka nasa ibang planeta na rin ito na hindi natutulog. Nako, matulog po kayo. Kahit wala pong kinakawayan, hindi pala natutulog ang presidente natin. Eh, matulog ka, Mr. President. Hindi raw siya natutulog. Ako talaga, kakaiba talaga to si BBM. Sabi niya, hindi na raw siya na... ang point rito sa hindi natutulog, ano po to yung ang ating kalihim ay hindi na natutulog. Alam ko po yan dahil ako rin, hindi na po ako natutulog. Dahil daw sa pagtulong sa mamamayang Pilipino. Alam mo, Mr. President, matulog ka. Kaya kaya pala wala kang nagagawa. Kaway ka ng kaway. Wala naman tao. Ha? Banat ka ng banat. Wala naman nagre-react sa mga patawa mo. Eh, unahin mo kaya matulog ka kaya, Mr. President. Masama po yan. Delikado po yung mga hindi na natutulog. Kung ano-ano na naisip. Ay, kailangan po natin yan, Mr. President. Kayo pa naman, presidente kayo. Minsan nga mga kababayan, hindi na nag-iisip no? Kasi binabasa na lang po yung kanyang sinasabi. That's why, no? Whatever words comes out from his mouth, mga kababayan, hindi niya na mabago no? Hindi niya na mabago kasi nagre-rely lang talaga siya doon po doon sa script na ibinibigay sa kanya ng taga-sulat ng kanyang script, no? Dapat kasi before ka magsalita, you must read the script, no? Para at least pwede ka mag-segue or something na, di ba? Baguhin mo from your very own style, no? Hindi po yung style na nagsulat. Di ba? Matulog kayo. Kaya pala kayo kaway ng kaway. Wala naman kayong kinakawayan. Naawa ko. Alam niyo, naawa po ako dun sa gobernador na pinasisigaw ng BBM. Tapos yung mga tao po dyan. Ano kami sisigaw dyan? Kaya lang naman kami narito. Hinakot kami dahil sa ayuda. Alam niyo, ang pangit po no? Nakikita niyo po yung mga Duterte. Kasama po si Sara, yung mag-aamang Duterte. Pinagkakaguluhan po ng mga tao. Pero hindi po dahil sa ayuda. Pinagkakaguluhan sila dahil gusto magpa-picture, magpa-selfie. Tuwan-tuwa po sila pag nakikita nila Sa Negros, di ba? Yung matabang gobernador. Nakakaawa po. Bisaya kasi hindi ko alam yung sinasabi. Pinaulit pa yata dahil walang sumisigaw na BBM. Nakakaawa naman kayo. alam naman namin, marami po dyan sa mga tao na umaattend dyan sa inyong mga pagtitipon. Yan po yung yan po yung tinatawag nating mga takot na mawalan ng ayuda. Ano po yan? Kahakot-hakot. Diba? Katakot-hakot po ang tawag dyan. Ikaw ba naman, miyembro ka ng Purpose, miyembro ka ng Tupad, miyembro ka ng AIX. Pag nasabi po na pag may sinabi po na, lahat ng member ng Purpose, pinatatawag kayo sasama tayo, sabi ni Kapitan. Kaya po yan, karamihan po dyan, napipilitan lang. Alam po ninyo, ganyan na ganyan din po yung pinagmamalaki. Kasi, meron ba kayo niyan? Maaaring wala kami niyan. Pero yung mga nanonood sa online, tignan nyo po yung mga nanonood sa mga BBM vloggers at mga BBM supporters kaysa po nanonood dito sa mga Duterte supporters. Ang layo po, di ba? Okay, bakit po? Alam nyo, nangyari na yan panahon ni Lenny. Buti nga kay Lenny, hindi pa kahakot-hakot. Talaga nakita mo, naglalakad yung mga tao. Papunta sa venue. Alam nyo kung bakit? Libreng pa concert di ba? Ganyan din po yun. Mayroon pong dahilan kung bakit kayo natatauhan, hindi po dahil gustong-gusto nila. Karamihan nga nang dumadalo dyan, pag may attendance na, uuwi na Pwede nang umuwi pag nakapag-attendance na Iba po talaga yung Iba po talaga yung umattend ka ng gustong-gusto mo. At iba rin yung umattend ka lang dahil napilitan ka, baka matanggalan ka ng Purpose, AKAP o Tupad. Yan mga kabayan, minsan nga natawa ako dun sa sa rally nila dun sa endorsement nilang ginagawa sa kampanya, okay? Itong si Andrew kwento ko lang sa inyo, baka hindi niyo pa napanood but maybe napanood niyo na, nagte-trending po yan ngayon si Andrew po, pinasisigaw niya yung taong bayan, tapos yung sinisigaw yung taong bayan, Duterte, di ba? Di ba nakakahiya yun?
yung ini-endorse mo bagoong Pilipinas senatorial slate. Pero ang sinisigaw ng taong bayan, Duterte. Ibig sabihin mga kababayan, nandun po ang mga taong iyan hindi dahil gusto nila yung mga kandidato ninyo, di ba? Kung di dahil there is something behind, no? Which is ayuda, no? Artista. O yan ang mga nila tirada. Pero sa Duterte mga kababayan, may artista ba? May ayuda bang binibigay? Wala. Pero marami at sumisigaw talaga na ng pangalang Duterte. Yan mga karibin natin. Ano po ang inyong opinion? Patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga karibin natin. Maraming salamat po. Sama niya ang bayan ko sa mga